Mga guys, nandito tayo ngayon sa Pasay kung saan nakausap natin itong anak ni Ma'am Mary Roth Racimo. Nasa Oman ngayon at ilang buwan na pala ito na naka-standby doon sa kanyang agency, doon sa FRA sa Oman. Yun sa kanyang asawa ni Mr. Jumari, asawa ng anak ni Mr. Jumari na matagal na pala siya doon. Binalik siya ng kanyang amo doon sa agency o siya mismo ang pumunta? Siya na po mismo bumalik kasi ano po yung paa niya. Na Nagkasakit doon. nagkasakit siya kaya bumalik siya sa agency. Pinayagan naman siya. Opo. Ano tumakas naman sir kasi Tumakas lang. Oo. Pag pamanyo naman guys. Ilonggo kasi tong anak ni Ma'am Mary Roth Racimo. So actually, sinong pumunta kay Bintulfo? Ikaw din? Ako din po. Anong siling ni Bintulfo? Huli kong interview na lang po ang kailangan sir eh. Interview. Ang ginawa mo doon, nag-complain ka lang. Tutulong na lang po sana para makapawiin ko na. Oo. So siguro nakausap mo si Sir Bintulfo? Hindi pa po. Hindi pa? Mga staff pa lang po yung kausap. Mga staff lang ang nakakausap mo. Diba si Matunuan Nabal, ani Sir Bintulfo, staff lang yung kausap niya. Di ba? So yan si Jumari. Yung kay Rapid Toll po, sa 12 pa daw pinababalik ng pumunta. Pumunta ka rin kay si Rapi Tulfo. Yung schedule po, kasi dami pong dito. December 12 po ang balik. December 12 ka nagpunta kay si Rapi Tulfo. Ngayon pa lang pupunta po. Ngayon pa lang pupunta ka. Kay Ben, 12 ang balik mo. Hindi. Tad po. Hindi, sabi mo kasi, saan ka ba una pumunta kay Sir Bintulfo? Opo, na-interview na po ng mga staff. Na-interview ka, pero wala si Sir Bintulfo. Hindi pa po siya na Wala. So, gin-schedule ka pa balik December 12. wala po. Ah. Naantay na lang daw tawag siya. So, hindi pa po Hinintay ka, natawag. tawagan ka lang regarding sa problema ng dinulog mo doon. Opo. So, si Rapi Tulfo, kay Senator, doon ka rin sa office niya. Sa 12 pa ako babalik. Sa 12? Pinakapunta ka sa 12. Yun po yung schedule na Okay. So 12. Itong December 12. Kailan ka pumunta kay si Rapi Tulfo? June pa po yun. June. June pa mga kaibigan. So actually si Rapi Tulfo, so siguro hindi ganong familiar ako sa kanya. Pero yung programa namin dati sa Bantay OFW ng boss ko na si former Ambassador Siniris, Hana Siniris, magkasunod sila. Ang programa ng Bantay OFW is 1 p.m. to 12, 1 p.m. to 2. Si Wanted sa radyo, si Mr. Rafi Tulfo, 2 p.m. naman siya magsimula. So actually, marami ding problema na ibinigay sa amin dati si Senator Rafi Tulfo about OFWs. So, yung may problema sa Italy na nadali ng recruitment agency. Actually, travel consultancy na nadali ng 300,000. Nakalabas ng bansa pero hindi pangalan ni backlash ang passport niya. So, si Rapi, ako po yung umaksyon doon. Inirefer sa akin ni Ma'am Hana Siniris. So, ako po yung umaksyon pag oras na may problema. Kaya si Rapi, may nakarating sa akin ngayon. Ito po, sana kung mapapanood yung aking YouTube channel, si Rapi. So sana huwag nyo namang masamain kasi ako'y tumutulong na. Since year 2000 din po. 2000 pa lamang tumutulong na ako. Kaya marami akong natutunan nung kasama ko dati si former Ambassador Siniris. At yung namatay siya in 2013 at humiwalay naman ako sa kanya. Ayan, ang naiwan yung nagiging boss ko si Roy Siniris Jr. Si attorney na ngayon, no? Attorney Roy Siniris Jr. So ngayon nung nawala ako sa kanila, patuloy pa rin ang pagtulong ko mga kaagapay natin dahil may YouTube channel ako sa Kaagapay ECTV. So eto,
may idinulog sa akin dahil yung aking YouTube channel po nakarating na rin po sa labas ng bansa, no? So namomonitor ng mga OFWs na may mga problema, kaya alam naman nila na marami na rin po tayong natulungan, inire-refer sa akin, kaya ito idinulog sa akin ngayon. Kaya maraming salamat mga kaagapay, kasi tinawagan namin ang agency ngayon. Actually galing po siya kahapon sa POE, hindi nila makakontak ang agency. Sa akin nakontak ko mga kaagapay yung agency ngayon. Nakausap ko si Ma'am Rica ng Stellar Recruitment Agency sa Makati, at maayos naman ang pagkikitungo sa amin, at kinuha yung number ni Sir Jumari Castro para for update, may update siya, kasi tuloy-tuloy po yung pagmomonitor namin sa naging sitwasyon sa kanyang mama, na kung saan may sakit ba siya? May sakit? Kasi ito yung hika. May hika. At saka actually wala na siya sa kanyang agency since June pa lamang, wala na siya sa kanyang agency. Nasa na siya sa wala na siya sa kanyang employer, nasa agency na. So kaya Ma'am Mary Ruth Racimo, huwag kang mag-alala. Basta totoo lang ang sinasabi mo sa mga nangyari sa'yo dyan, so makakauwi ka. Pero dapat siguraduhin natin na talagang totoo yung sinasabi mo, at hindi naman nagpapabaya ang agency. Anytime kung talagang naka-encounter ka ng mga problems dyan sa employer mo, no? So walang gagawin ang agency kundi tulungan kayo may eripat. Pero ang ibang agency kasi nagawan pa ng paraan na mailipat sa panibagong employer, baka sakali makatagpo ng mabait na employer, sayang din naman, nasa labas ka lang ng bansa. So ginagawa ng ibang agencies yan. So ang ibang OFWs pumapayag naman ng mga guys, kaya lang ang iba, dahil sila nagka-trauma, talagang nakapag-decide na umuwi ng Pilipinas. Kaya sa mga kababayan natin ng mga OFWs dyan sa labas ng bansa, sisiguraduhin kung kayo may problema, talagang dapat lahat ay may sapat na ground ang inyong pagreklamo, kasi pag hindi totoo yung sinasabi nyo, lahat po kayo ay may pinirma na kontrata sa Pilipinas bago umalis, na kung saan yung pinirmahan na sa kontrata nyo na yan, pag hindi nyo nasusunod, wala namang pangmamaltrato na nagawa ang inyong employer sa inyo. Pinapakain naman kayo, sinasahura naman kayo, no? At maayos naman ang inyong pahinga. So pag kagustuhan mong umuwi, normal lang, nasa batas, ikaw ang mag-shoulder lahat ng gastusin pag uwi ng Pilipinas. Kaya lang, katulad ng iba, talagang ang employer nga ang violation, so wala tayong magawa. Walang magawa ang agency, kaya tulungan ng OFW, kasi yan din po ang nasa batas, na pag ang employer ang nagkaroon ng violation doon sa kontrata na pinirmahan, no, both workers and the employer, so yung tinatawag na sign agreement or bilateral agreements, no, pag na-violate din po ng ng employer, so sila din po ang mananagot sa batas. So yun, kaya dapat maging maingat. Ayaw po namin mapapahamak ang kayong mga OFWs sa mga problema na hindi totoo. Pero kung totoo naman, so yan, talagang dapat aksyonan agad ng agency na nagpapaalis sa inyo. Unang-una dapat dito sa Pilipinas kayo lumapit, hindi diyan sa labas ng bansa, yung FRA. Kasi ang agency niyo na sa Pilipinas, yan ang nagpapaalis sa inyo. Dapat una silang may inform para hindi man sila mabypass, no? So yan lamang po, at maraming salamat sa aking mga taga-panood, mga subscribers. Maraming salamat sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa labas ng bansa, mga kababayan o mga minamalamin, mga OFWs, huwag mag-atubili kung kayo may mga problema. Basta yan ay totoo lamang ang inyong mga idinulog sa amin, hindi po kami mag-atubili upang aksyonan ang inyong mga problema. Sa Kaagapay ECTV po, libre po ang aming serbisyo, no? Hindi po kami naghandang palit, libre ang aming serbisyo. Patuloy na naglilingkod ang Kaagapay ECTV, no, sa loob at labas ng ating bansa. So maasahan po ninyo. Maraming salamat po. Ito po inyong Kaagapay, si Mr. Sam ng Kaagapay ECTV. Ang Kaagapay ECTV patuloy na naglilingkod
nagmamasid, maparaw man at saka ilalim man ang gabi. Mabuhay po kayo mga OFWs. Thank you very much. God bless.